So, yung mga gumagamit ng EW1800GX Pro, meron tayong bagong config. Pwede na siyang multi-VLAN, auto-select. Tapos, editable na din yung VLAN ID. So, ayan. Nakikita nyo yung EW1800GX Pro. Login lang muna. Tapos, more. Ayan. Switch to PC view. Lagi nyo gagawin yan, PC view. Kasi iba yung approach sa mobile view. Tapos punta kayo dito sa more. Tapos, ayan, may collapse dyan. Para makita nyo yung mga menu. Punta kayo sa IPTV. Tapos, collapse. Tapos, click nyo lang yan, IPTV. Tapos, ito dapat na nakaklik, LAN 1. Yan ang VLAN port. Tapos, ayan, tingnan nyo. Yung test unit ko ay naka VLAN 13. Login lang tayo sa Bendo. Tapos, putik mali. Ayan, VLAN 13. Naka VLAN 13 yan. Tapos, dito na tayo. IPTV. Mali. IPTV. Tapos collapse. Ayan. Click nyo yun. LAN 1 dapat. Naka IPTV. Tapos save. Huwag nyo gagalawin kaagad. Hintayin nyo may lumabas dyan na operation succeeded. O kaya pag nag-loading yan. Ayan na. Gumana na yung config. Mali. Dapat pala inuna natin yung wireless. Ayan, nag-loading na siya. Tsaka niya lang gagalawin. Ito kayo sa Wi-Fi. Set up nyo na yung guest Wi-Fi. Mas open dapat yan. Saka, itong guest isolation naka-on yan eh. Off nyo. Dapat naka-off yan. Tapos, save. Wait lang natin saglit. Pero dapat nauna yung SSID bago yung IPTV. Kasi hindi gagana yan. Check natin kung gagana. Nagre-reload pa yan. Wala pa. Nagre-reload pa yan. Hindi pa niya ma-reach. Ayan. So, ayan, gumana na. So, gumana na. Ngayon, baguhin naman natin yung VLAN ID. Gawin natin 24. Reboot lang natin.
Hintayin lang natin mag-error. Error na. Pasok tayo sa main SSID. Habang hinihintay natin yung mag-up yung Vendo, palitan na natin yung VLAN ID dito sa IPTV. Gawin na natin 24. Hintayin lang ulit mag-loading. Medyo matagal lang yan. Sakto yan, mag-aabot na dun sa Vendo. Basta huwag niyong gagalaw-galawin ka agad mag-e-error yan. Ayan. Ayan. Nag-ano na siya, nag-blink. Nag-loading na. Yan ang problema, pawala-wala yung internet. Check natin. Ayan, bumalik na yung internet. Try natin kung naka-up na yung Vendo. Wala pa. Ayan. Nag-up na yung Vendo. Tayo lang natin. Hindi pa masyadong ready. Hindi pa siya totally naka-up. Ayan. Up na siya. Medyo naglo-load pa yung Vendo. Kaka-up pa lang. So ayan, may internet na. Try natin. Ayan, meron na. So check natin yung IP address. Ayan, naka-IP address ng Vendo. So naka-Vendo na siya. Kasi na-access na yung main IP ng Vendo. Ayan, VLAN 24. So yan, editable na yung VLAN ID. Pwede na rin to sa auto-select. Gagawin ko ng tutorial soon kung paano yung setup nun. So dito muna tayo sa editable VLAN ID. Yes, pwedeng multi-VLAN to para sa auto select sa Vendo. Pwede rin pure AP yung setup. Tsaka ang kagandahan nito, kahit may gamit kayong Ruigi switch, hindi siya nag-auto AP mode. Yes, naalis na yung config na yun, yung auto AP mode. Lalo pag galing ng reset. Nag-auto AP mode yung mga EW series. So, yun lang. At yung mga gusto magpa-config dyan, PM lang po. Yes, nakakasurvive to sa reboot. Kahit i-reboot nyo yan. Kahit i-reset, hindi mawawala yung config na yan. So yun lang, PM na po sa mga magpapakonfig.